Magandang araw at welcome po ulit dito sa Wi-Fi Extended. Meron na po tayong PC-based version para sa atin pong Wi-Fi Extended. So para po ma-install po yon sa inyong PC, ito po yung ating guide. Una, punta po kayo rito sa wifiextended.com at i-download po ninyo yung ISO na image ng Wi-Fi Extended natin. Yung pagkatapos niyan, gamit po tayo ng Rufus. Ito. Then, select lang natin yung kailangan natin ng USB. Nga pala, sinalpa ko na yung USB ko. 128 GB yung aking USB. Then, select lang natin yung image dito. Ito siya. Ganyan lang. And then, dito sa partition scheme, pwede natin hayaan na lang dyan sa MBR. Pwede rin natin i-select dito sa GPT. Nasa sa inyo na po yan. Then, click lang kaagad natin itong start. Yan. Click OK. Mabilis lang naman yan siya. So, pagkatapos nyan, ay isalang nyo na doon sa inyong computer at iset niyo yung boot order. Especially kung mayroon ng naka-install na operating system doon sa inyong PC. Pero kung wala naman, pwede nang hindi na. Okay, proceed po tayo dun sa sunod na video natin ay dun po sa actual na pag-install po natin. So, before nyo po i-salpak nyo yung USB ninyo, need nyo pong i-set nyo yung boot order ng inyong BIOS. Punta po kayo rito, katulad nito sa akin sa mini PC ko. So, siset ko dito yung boot order niya. Since UEFI yung gamit ko na partition, so punta ko rito, so pipiliin ko tong USB hard drive. Si-save ko lang siya. Nakalagay dyan ay F10 to accept. Check natin ulit. Ayan. And then, si-save lang natin, exit tayo para makapag-reboot na doon using installation media. Ganyan na yan siya. Tayo lang natin ang makapag-restart ng PC. Ayan. So, nakalagay dito, install Wi-Fi Extended. Press enter lang tayo. Yan, ganyan. Nakikita natin yung mayroong maraming tumatakbo na gano'n. Tapos dito, yan, detect and mount installation media. Ayan nyo lang natin yan. Dito may nakalagay guided use the largest continuous free space. So dito lang tayo punta sa may guided use entire disk. Then piliin natin yung natin, yung ating SSD. Saan dito? Saan ba yung to WD green. Yan yung aking SSD. So yan ang pipiliin natin. Yan. Tapos dito, select lang, press lang natin yung continue.
So pag ganyan, rebooting na siya at hugutin nyo yung inyong USB. And then magre-restart na yan. Yan na yung ating 1.5 extended. Yan na siya. Mabilis na lang yung mag-boot yan. So yan na. Pagkatapos ng installation na yon, punta po kayo doon sa Winbox ninyo. Dito sa may IP, DHCP server, and then releases. Dito. Hanapin nyo po yung ating 1.5 extended doon. Tingnan nyo yung kanyang IP, tsaka yung MAC address. Ito sa akin, nilagay ko na. So, ayan. Need nyo po ito i-static dito para hindi po maagaw ng ibang device na kukonect doon sa ating network. Ganyan lang, double click ng ganyan, tapos copy po yung MAC address niya. And then punta kayo rito sa may IP, and then hotspot, then IP bindings, click nyo itong plus button, ito MAC address, and then paste yan. Dito sa type, ilagay nyo sa bypass, and then click apply. Okay, so yun na yun. Pagka gano'n na, copy natin tong IP and then access natin siya sa browser. Ito rin siya sa akin. Paste yung ganyan, tapos lagyan nyo ng 8080 na port. Yan kasi na port ang gamit natin sa 1.5 extended. Pagka ganyan na ma-access nyo na for the very first time, magkaroon po yan dito ng information dito na disconnected from MikroTik. Ang gawin nyo po ay pumunta po kayo rito sa setting, and then punta dito sa may MikroTik credentials and IP address. Ilagay nyo po rito yung IP address ng MikroTik. Pwede yung 10.0.0.1 kung yan yung network address ng inyong hotspot. At ito naman yung username na matatagpuan mo doon sa system users ng iyong MikroTik. Pag click mo ng save and connect, may nakalagay po yan dito na restart 1.5 extended. Punta po kayo uli dito sa settings, click nyo lang uli, and then click nyo po dito restart 1.5 extended. Yun lang po, at maraming salamat.